Balita ngayong araw mga boss, kanselado na po ang nakatakdang laban ni Joey Canoy kontra Oscar Colazo. Ayon sa mga boxing insider tulad ni Dan Rafael, hindi matutuloy ang bakbakan dahil sa visa issue ni Canoy, kung saan nanatili itong naiwan sa Pilipinas habang papalapit na ang araw ng laban. Problemado sa pag-aproba ng US visa mga boss. Sayang naman ang pagkakataon na ito, June 20 na po ang bakbakan. Napakalaking laban ito para kay Joey Canoy pero nagkaproblema lang dahil sa US visa. Isang pound for pound pa naman ang kalaban niya mga boss. Ito yung mga pagkakataon na hindi mo dapat pinapalampas. Magdedepensa sana si Colazo para sa kanyang Unified WBO and WBA belt. Kasama rin ang kanyang ring magazine. Kung makasilat sana si Joey Canoy dito, maging Unified Champion agad. Sinabi nga ni Melvin Jerusalem, may pag-asa si Joey Canoy na talunin si Oscar Colazo. Kahit dehado si Joey Canoy dito, hindi pa rin maalis ang salitang upset. Sa kasalukuyan, nagpulong na ang World Boxing Organization upang suriin at aprobahan si Luis Castillo bilang posibleng kapalit na makakalaban ni Colazo. Sayang talaga ang pagkakataon nito para kay Joey Canoy mga boss. Sa iba pang balita, biglang nagsalita si Errol Spence. Inamin niya na trash o bulok ang kanyang training camp at hindi siya nag-sparring sa loob ng 6 hanggang 7 linggo bago raw siya lumaban kay Terence Crawford. Meron pa raw siyang injury sa tadyang noon. Sa kabila ng mga pisikal na issue at kakulangan sa disiplina, itinuloy pa rin ni Spence ang laban. Matatandaan matapos matalo si Spence kay Crawford. Sinabi niya noon na walang dahilan ang kanyang pagkatalo. Pero ngayon dahil muling lalaban kay Tim Tszyu, biglang nagsalita at nilabas ng mga dahilan mga boss. Aminado siya na naging kulang ang kanyang disiplina sa labas ng ring. Sabi nga niya hindi makahanap ng magandang sparring partner. Karamihan na ginawa daw niya sa training camp ay sumuntok sa pad. Inamin din niya na hindi nasunod ang disiplina ng isang professional na boksingero sa labas ng ring. At pakiramdam niya ay bumibigay na rin ang kanyang katawan noong panahon na yon. Dahil sa revelasyon na ito ni Spence, parang nabawasan tuloy ang credit sa panalo ni Terence Bud Crawford. Dahil napansin ng mga fans noon na parang hindi okay ang galawan ni Spence sa naging laban niya kay Crawford. Biglang bumaba raw ang kanyang performance na nagresulta ng 9-round TKO victory kay Crawford. So tingin nyo mga boss, sapat na ba ito na dahilan ni Spence kaya nawasak siya ni Crawford? O sadyang magaling lang si Crawford mga boss? Pinakamalaking laban ito ni Spence sa kanyang buong karera. Pero bakit hindi siya nag-training ng matindi? Bakit dito pa siya nawalan ng disiplina? Tapos sinabi niya na hindi raw nakapag-sparring ng 6 hanggang 7 linggo. Isang Terence Crawford ang kalaban tapos hindi man lang nahanapan ng sparring partner. Tapos ang karamihan na ginawa lang daw niya sa training ay sumuntok sa pad. Kaya hindi makapaniwala ang mga fans sa revelasyon ni Errol Spence. Abangan ang kanyang paparating na laban ngayong July 25 kontra Tim Tszyu. Sa iba pang balita, Devin Haney, sinabi nga po na lalabanan niya si Shakur Stevenson sa 144 pounds. Sinabi nga po ito ni Devin Haney sa champ side. Ayan mga boss, pinagbigyan na niya ang demand ni Shakur Stevenson na 144. Kung mag-demand pa rin si Shakur Stevenson ng rehydration clause, baka hindi na yan papayag si Devin Haney. Okay mga boss, follow for more updates.